So akong ihatag karon mao kining topic mga kaigsunan pa. Okay. Oh, okay, sige na. God bless sister sa yung biyahe, camping. Mga igsoon, nag-discuss mo ta kaganina o kumpisal. So, ato karon itakol kining maong kumpisal, mga kaigsuonan. So, unsa man kining kumpisal? Ang kumpisal mao kini ang usa ka sakramento, balaan timaan sa bagong kasabutan nga gimugna ni Ginoong Hesus aron ang sala nga mahimo sa katao human siya mabunyagi, mapasaylo, pinaagi sa pari alang kanila ang nga tinuod o kinasingkasing nga paghinulsol o nagsaad nga dili na magpakasala. Mabasa na ito kini diha sa Catholic Church, Catechism of the Catholic Church, number 1446, mga kaigsunan. So, kita mga Katoliko, try to investigate yourself kung pila na katuig na wala mo magkakumpisal, mga kaigsunan. Kaya sala, nagdala ka nagkamatayon. Muna'y gingon sa Ginoo na ang sala makamatay, mga kaigsunan. Sa English pa, the wages of sin is death. Sige, sister. So wala maigsoon, kung dili kita mamatay, kinahanglan nga mangumpisal kita aron mabuhi ta diha sa grasya sa Dios uban sa santos nga Eucharistia. Padayon ta sa etymology o kagikan sa kumpisal. Ngano gitawag kini kumpisal? Sa Latin, mo ring gitawag o confiteor. Sa Griego, gitawag kinig homologio. Sa Bisaya, isugid. O sa Tagalog, kumpisal. So, isugid na to atong mga sala ngadto sa pari, mga kaigsunan. Huwag ngayon ni ato mga kaigsunan ng mga protestante. Pangutana nila. Kung sa mga nakasagaran nato marungog sa mga protestante, muna ang ilang mga pagsulat, mga kaigsunan. Diyan sa Marcos 2:7, nanong mga haslan siya pagpasipala sa Diyos. Wala'y tao nga makapasaylog sala, kundili ang Diyos lamang. Wala mga igsoon, si Kristo, di ba niya ito tao, mga kaigsunan? Ngayon, ipasaylo ang tao nga nagmasakiton. Mga igsoon, diha sila nasapyat. Tungod kay si Kristo, tao, nga diyan ang usakat, babae, nga ninghikap lang sa iyang bisti, na maayo ang dugo sa iyang tinatao, mga kaigsunan. Di pasaylo niya ang napulo ng mga masakiton, hubingon siya, mga igsunan, lagaw kag mo sa pari o pagpahiling kamo dito. Wala na igsun, nga dako kayo kining lipat-lipat ng ilahang mga pagpanudlo. Kay ang yawa, mga kaigsunan, atong hinumduman, kasayang pagtintal sa atong Ginoong Hesukristo sa makatulo, ni gamit siya sa pulong sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Para nga yawa mo gamit ang pulong sa atong Ginoo haron kita linglahon niya. Pero tungod kay ang yawa di man makita
musulod ka na sa lawas sa tao, haron siya na ang magdominar. So, dugang pagsumbat, Salmo 32:5. Unya, gisugid ko kanimo ang akong mga sala, wala ko ililong, ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini sa Ginoo ug ipasaylo niya ang tanan kong kalagpasan. Tinuod ang mga igsoon, pasayloon ta sa Ginoo. Sigurado ta, naging pasaylo, mga kaigsunan. Apan dili usab nato ikalimot nga ang Ginoo nagsugo usab kanato na moadto kita og pari aron sa pagpahiling dito. Mora ba igsoon nga kinahanglan nga magtuon ta sa balaang kasulatan aron di ta malipat nining ilang mga linla ug pagpanudlo nga di ta muduol og pari aron mangumpisan. Kaya ang yawa ninyo gusto ang tao o katauhan sa Diyos mangayog pasaylo sa Diyos pinagi sa pari. Ato kining tubagon mga kaigsunan. Husto ang nasulat sa Marcos 2:7. Kaya ang Diyos maay nagpahayag niya na kawalay tao nga makapasaylog sala. Pandili ka na sumpaki sa pagpagkumpisal. Pagkumpisal sa pari. Tungod kaya ang Diyos maay naghatag o gahom sa mga pari na magpasaylog sala. Busa na igsoon, klaro, tataw kayo. Asa mamasa? Diha sa San Juan 20:22-23, ningingon ang Ginoo pinagi ni San Juan, gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao ipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga maigsoon, kinahanglan ninyo nga na magumpisal kay unsa may pasayloon sa mga kaparian kung way magumpisal, mga kaigsoon. Klaro, tataw kayo nga ang Ginoo nagsugo kayo kanato ng atong mga kasaypanan iagi nato og pari, mga kaigsunan. Unless lang sa imong mga pag-ampo, sa imong pagpangayo o pasaylo, mga kaigsunan, nga nagtinga. Kung nagaingon ka, mahal ko sa imong mga kamot, itugyan ko kanino ang akong espiritu. Pasaylo ako sa tanan kong kasalanan, sukad sa akong pagkagamay, hangtod karon magamay magmadako akong sala, pasaylua in tao. Pasaylo ang Ginoo niya ang maigsoon. Kung ang kay one pare niya, situational. Pero kung may pare, ignon ka sa Ginoo, lakaw sa pare kung pagpahiling dito. O ka na ang iyang gingon. Wala maigsoon, diya sa 2 Corintios 5:18. Nagingon si San Pablo, gibuhat si Diyos kining tanan ug siya usab. Nagpasinuli kanato kadto kaniya pinagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasinuli sa uban ngadto kaniya. Wala ato kining sabton mga kaigsunan, klaro kaayo nga ang mga kaparian may hatagan kahon karon sa pagpakig-uli sa tao kung nagpo sa Diyos. Usama yung son, bugangan na pagkini. Diya sa 2 Corintios 5:18. Roma 15:16. Si San Pablo ngayon sa akong pagkasunugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Huliyo, nag-alagad ako ingon nga pari. Wala maigsoon, maayo kasi na mo gamit nining kang San Pablo nga mga pulong hapan pilion lamang nila kini maigsoon, dili nila gawaton kining nag-ingon nag-alagad ako ingon nga pari. Busa dako kining sumpaki sa ilang pagtulunan. Mayo lagi unta o di na manghilabot, di na mangawhag sa mga Katoliko. Ilaran ng pagpuyan ng kinabuhi.
Saan man yung mga tawhana po, praise the Lord, na maghilabot man sa mga katawhan sa Diyos, na mao ang Katoliko, mga kaigsoon. Ila man po lansisan o istorya pinaagi ra po sa palaan pulong. Taon kining mga karnero nga wayoy alamat dayon lagtamling o mahaylo lang dayon sa noodles, kape, tinapa o pansit, mga kaigsoon. Mga kaigsoon, di tapalingla ni anak nila kay kana nagnod-nod lang na sa inyong kalautan, mga kaigsoon. Diyan sa Pedro 2:9, apan naman mga piniling katawhan nga mga harianong pari. Mga kaigsoon, ang mga kaparian, mao kayo'y mga hari kanatong ilang mga katawhan. Kay sila nag-alagad o nagpakaon kanato sa matag adlaw nga tanan, mga kaigsoon. Diyasan sa 2 Corinto 5:20, mingo, busa na kami, ipadala ni Kristo o samara nga ang Diyos gayon kan nangamuyo, nangalyupo kanino, pinaagi kanamo. Para may son, nangalyupo sa San Pablo, nga mag-umpisal kita, kay kini, samara nga si Kristo, nangalyupo kanato, mga pinson. Dili niya akong pulong mga igsoon, kung dili iya kini sa Diyos, pinaagi ni San Pablo siyang sinulat sa 2 Corinto 5:20. Dumagang tapat yung ispagtubag, mga kaigsunan. Diya sa Samuel 12:13, mingon sila David kang Natan, nakasala ako sa Ginoo, o minaminatan si David, di pasaylo sa Diyos ang imong mga sala. Apan kung ato kining basahon sa unahan, mga kaigsunan, di pasaylo si David, apan adunay dakong bayad nga mao ang iyang anak, gikuha sa Ginoo nga namatay tungod sa iyang mga buhat nga dili maayo. Busa na igsoon, ayaw mong katingala nga ang bata matingala lang ta na masakit o mamatay diretso tungod na sa binuhatan sa ginikanan. Gipasutong sila o mao'y bayad sa mga sala sa ginikanan. Padayon pa, tungod sila mao ang mga alagad sa Diyos, ang pari mingon. Diya sa akong pagpangumpisaw, mga igsoon, ang pari wala yung moingon nga ako si Father Noel, magpasaylo nimo, lakaw o pagmalinaw. Kung dili, niingon na mo sa kapari, sa humanta mga mangumpisaw, niingon siya, diha siyang panalangin nga ni kanato, niingon siya sa gahong sa simbahan. Ako, mapasaylo kanimo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mao kana ang atong gargarantiya nga ang Diyos magpasaylo kanato, kay ang namulong mauman ang Ginoo nga mao ang instrumento niya na pari, mga kaigsoon. Mga kaigsoon, kung pisalta, gusto tang maluwas sa atong mga kasaypanan, dili ta mamatay dayon, mamatay sa dayon, kung pisal, mga kaigsunan. Unahan ninyo kung pisal ng mga dagko ay ng mga gagmay. Ug ang sekreto sa pagkumpisal, pangayuha sa Espiritu Santo na mahinumdum ka sa tanan mong kasalanan, ug sa diha nga ikaw na hinumdum na, ilista kini, mga kaigsunan, kay haron di ka malimot dito sa confession book, kay ang yawa hatagan ka gahong, birahan ka sa iyang gahong-gahong na makalimot ka, mga kaigsunan, ug wa na hinukay ikakumpisal sa pari. Mayo tong imong gilista kay imo rang istorya diha diretso di gyud ka kalimot, mga kaigsunan.
Mao kana ang mga sekreto sa pagkumpisal. Diya sa inyong pagkumpisal, tan-awan 7 commandments, 7 capital sin, o the 7 deadly sin, mga kaigsunan, o 7 kadagkong sala na mao katong gisaysay sa atong igsuon na si Brother GR. Kay bisag usalang niadto kasala, mga kaigsunan, na wala nato kapangayoy pasaylo diya sa confession, mao na kadto ang usa nga makapa-impierno kanato, mga kaigsunan. Ila binagayod ka ng garbo, kay ang garbo niya na ang espiritu, mao si Lucifer, mga kaigsunan. Walay gingon na nagpataas, ipaubos, kung ang nagpaubos, ipataas, mga kaigsunan. O si Lucifer, mga kaigsunan, ning-al sa batok sa kagagahuman dito sa langit. Kay siya nagpakadiyos, mga kaigsunan, o nakigubat siya sa mga kasundaluhan sa atong Ginoo. Pagkahuman, napukan kini og gihagbong dinhi sa yuta, mga kaigsunan. O kiyasab sa 10 Commandments, tanaw na to ang 10 Commandments, kung wala ba kita makasala ni ini, mga kaigsunan. Kung ato kining langkubon ang 10 Commandments o ang 7 capital sin, usara kini ng mga salaa, mga kaigsunan. Butang na lang kini o sako lang na pagsabot, mahimo kini nga gitawag o gisummarize ang 10 Commandments into 7 capital sin, mga kaigsunan. Wala! Delikado ang mga igsoon, kamong mga lalaki ng mga uwagan niya sa birhi, ang yawa nini mao si Asmodeus. Kung ang babae nga uwagan usab mga igsoon, ang yawa nini ang ngalan mao si Asmodeus, mga kaigsoon. Kung sa likayan takini na mapusis kita niining 7 ka mga yawa o demonyo, mga kaigsunan, kay delikado kini nga kita ma-impierno. Ampo kita taman sa ginhawa, mga igsoon, kay walay dakanan ang panuway kung ato kining suklan kay mutaratil kining dagat. Mawala, mga igsoon, hampo kita kung sangpiton ta ang mahal na Birhen Maria, kay si Birhen Maria maong arka sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Siya mao ang nagtunog sa bitin nga diin kining bitina, mao ang bitin didto sa paraiso nga nagtintal sa atong unang ginikanan na si Adan at si Eva. Mga kaigsunan, Genesis 3:15, mga kaigsunan, nga mag-ampo yuta kanunay bisan usa lang ka oras, mga kaigsunan, sa usa ka adlaw bisan usa lang ka oras, mga kaigsunan, nga mag-ampo kita kay nag-ingon ng Ginoo ya sa Marcos 14:18 nga pag-ampo aron dili madaog sa panulay. Pagtukaw o pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang Espiritu, apan luya ang dalas. O giyasab sa Salonika, 1 Tesalonica 5:17, po pa ni San Pablo, mingon siya, manag-ampo kamo nga walay undang, pag-ampo sa tanang panahon. So, both sabton, tungod kay walay undang, 24 hours, mga kaigsunan, mag-ampo kita daghan. Haron di kita madaog sa yawa. Haron di kita makabuhat o supat sa kabubuton sa atong labaw, mga kababayan. Wala magsong, hinaot ko, nanininggamay kong mga gihatag, ng mga pagtulunan kaninyo, bisan usa, makapupo kamo niini, kay diha niya na ang atong kalat mabuhat. Pinaagi sa pulo sa atong labaw, mga kababayan. Kaya salamat o mayong hapon, pag-usap ka na itong tanan. Dalay ko ng Diyos.